So dun nga mga ate at kuya, sa message sa akin ng isang puting angel, puting angel, or puting ahas kung tawagin ni Miss Maharlika, no, marami yan sila. Okay? Ang karamihan sa kanila na nasa loob ng, alam nyo na, palasyo, di ba? So ito nga po yung message sa akin na parang ang dating ay itong mga bagong mga kilalang, actually itong mga kilalang vloggers matagal na. Marami sila, hindi lang itong tatlo ay mukhang bagong sets of Tamba vloggers or Tambi vloggers, no? Ito nga yung message sa akin, di ba? Na-discuss ko na kanina. Nasa payroll ni Tambi, nag-send muna ng link. Ang release ng bayad ay nasa opisina ng isa sa mga congressman na may pagkatamba din. Yung congressman na may pagkatamba, yan yung badi-badi ni Tamba na kasama niya sa mga pagre-raid ng, alam niyo na, mga warehouse, paghawak ng itlog, pagtakal ng, alam niyo na. Okay? Na mahal ngayon ang presyo, di ba? So, kinlik ko yung link, dito tayo napunta. So, may mga screenshot na shinare si Joie de Vivre, and ang mga nandito ay itong mga to. Alright? Zian Gaza, Rendon Labador, and yung Matso, and si Makagagoy nasa dulo. Mga kilalang mga vloggers yan, mga millions ng followers. Ano ang kanilang galawan? Bakit sabi ng puting ahas ay mga bago silang pambato na mga vloggers ng, alam niyo na, ni Kuting, ni Ahas, at saka ni Tambi. Okay? So, eto nga sa shinare ni Joie de Vivre, or Joey de Vivre yung basahin. Inaartehan ko lang kasi ganun yung pronunciation talaga nun. I think Joie de Vivre is, what is that? French? I think so. Okay. So, ito yung message or yung post. Ano ang galawan? Sino ang target ng mga bagong sets of vloggers? Kawawa ang mga guro. So, nagla-live siya. So, bakit sinasabi niyang kawawa ang mga guro? Sino ang namumuno sa departamento na nangangalaga sa mga guro at mga learners? Di ba si VP Sara? Bakit kawawa ang mga guro? Allegedly, may mga nawawalang pondo na umaabot ng 5.5 billion. Mamaya natin basahin yung post ni Joie de Vivre. Okay? Joie de Vivre. Yan nga. Nico David, hindi kasama dito sa picture, pero kilalang vlogger din yata. Yan. Hindi talaga natin, mali-mali pa ang spelling or mali-mali pa ang grammar, hindi talaga natin pag-uusapan yung 5.55 billion na nawala ng DepEd, no? May nawala daw 5 billion mahigit ang Department of Education ni VP Sara. Okay. Ito naman si Gaza, yung parang bading-badingin pero may girlfriend. Kilalang scammer and sa abroad nakatira. I think sa Thailand to ngayon naka-base. Hindi nakakauwi ng Pilipinas dahil nga sa mga issue ng scam. Okay? Yumaman dahil sa scam, allegedly ha. Pero kilala naman siya doon. Hindi na-remit kasi binulsa ng mga opisyalis ng DepEd yung pera. Kawawang mga guro. Pare-pareho yung kanilang tono, di ba? Yung post nung Nico David, ayan yung tungkol sa DepEd, yung post ni Rendon Labador, ayan nga, kawawang mga guro din daw. Pare-pareho yung tono. Iisa ang kumpas, di ba? Sino to? Buwan-buwan na pasakit yan sa budget ng kanilang pamilya, mga guro. Tapos hindi nyo pala nire-remit mga nagmumura. So sino minumura? Malamang si VP Sara. Marami na namang happy ngayong Pasko habang yung mga kinaltasan ay gipit na gipit sa buhay. Dito niya pinost sa COA audit whatever ng DepEd. Okay? Ayan. COA audit said this could expose teachers and other DepEd officials. Okay. So ayan, marami na namang happy ngayong Pasko. Parang gusto niya sabihin ng mga opisyalis ng DepEd ay tiba-tiba sa mga nawawalang pera sa Department of Education, including VP Sara. Ito si Makagago. Madam Sara, ito sa Binilugan, Mark Jason yung totoo niyang pangalan. Madam VP Sara Duterte, please, may panawagan siguro, no? Nananawagan siguro si Makagago. Ito yung nandun sa dulo. Yon yung naka-90s, nightgown. Nananawagan siguro siya na, 'di ba? Ibalik ang pera or itigil ang korupsyon. Parang ganun yung message nila eh. Sinagot to ni Joie de Vivre.
Jodivir. Oh, actually, ito yung kanyang tawag doon, yung kanyang pinost patungkol sa mga screenshot na to. Ito ang bagong paandar against VP Inday gamit ang mga malalaking social media personalities. Yung mga tatlong yun, may isa pang Nico David. May AKT pa nga, di ba? Ito yung nagmumura, oh. Yan, minumura. DepEd, di ba? Di ba yan yung DepEd na yan? Ang punyetang, yan yung AKT. Marami sila ngayon, mga bigatin. Mga influencers, mga social media personalities, mga vloggers na maraming followers, milyon-milyon, okay? Or mga higanting vloggers sa mga yan. Oh. Ito yung Zian Gaza, di ba? Yan. Yung nag-post ng nandito kanina. Ito. Yan. Yung kawawa din daw, binubulsa daw yung pera. Binulsa daw ng opisyalis ng DepEd yung pera. Talagang si VP Sara ang target. Bakit kayong mga kilalang influencer, ang alam ko po, ang budget ng House of Representatives ay 28 billion? I think 28 billion yung budget ng House of Representatives. Yung kine-question sa DepEd, 5 billion lang. So, 1/4 lang kung tutuusin ng 28. Anong 1/4? 1/5. Less than 1/5. Diba? So, yeah. 20% lang. Kulang-kulang 20% lang ng actual budget ng House of Representatives. 28 billion na walang pinapakitang resibo. Walang proper liquidation certification na hindi nila kine-question. Pero yung 5.5 billion ng DepEd, kine-question nila. Si VP Sara ang target ng mga bigating vloggers. Kawawa daw ang mga guro dahil nawawala ang remittance sila sa GSIS, kasalanan daw ni Inday. Huwag magpalinlang sa mga to. Ito ang warning ni Jory Vivra. 1997 pa may issue sa reconciliation ng remittance ng GSIS premium from DepEd. The VP as Deputy Secretary recognized this and is aggressively addressing the issue since January 2023. Aware pala si VP Sara na 1997 pa. Baka nga hindi pa pinapanganak yung ibang vloggers na yun eh. Ay hindi nga naman, 'di ba? Hindi nare-remit yung para sa mga teachers. Pero ginagawa ni VP Sara ng paraan simula pa lang ng taong to, January pa. Walang ninakaw. Ang issue na to ay na-audit na at naipaliwanag ng DepEd ng maayos sa COA. Yun naman pala eh. Tuloy-tuloy din ang trabaho ng mga DepEd auditors at GSIS para maisaayos ito. May resibo yan. May paraan para hanapin at i-reconcile ang pera. Ang nawawala, ang totoong nawawala, so hindi pala nawawala yung 5.5 million sa DepEd eh. At saka from 1997, kailan lang ba naging DepEd Secretary si VP Sara? Isang taon mahigit pa lang ah. Wala pa nga 2 years na DepEd Secretary yan. So yung problema ng DepEd ay minana ni VP Sara na hindi ginagawa ng paraan ng mga nakaraang DepEd secretaries. At baka yung mga yun ay sangkot sa anomalya talaga. 1 year pa lang si VP Sara, tapos ibibintang nyo kay VP Sara lahat ng problema sa DepEd. And may resibo, ayan nga naka-highlight. Ang nawawala yung traveling funds ng HOR. 39 million lang na gastos pero 2.066 billion ang budget na hiningi for 2023 ngayong taon. Walang resibo. Sabi ng mga kongresista, ang naubos pa lang daw ng House of Representatives, lahat ng mga congressmen kasama si Tamba, 39 million. Ang budget nila ngayong taon, 2 billion. Yung putal na 0.066 or 66 million, hindi pa nga maubos-ubos eh. May natitira pang how much? 21 million doon sa putal. Yung 2 billion intact pa. Patapos na ang taon, patapos na ang December. Hindi pa nagagalaw ang 2 billion. Saan mapupunta? Walang resibo. Hindi kine-question ng mga bigating vloggers. Ang target lang talaga nila si VP Sara. Ibig sabihin, kumakalkal talaga ang kung sino man ang kumukumpas ng bahong pwedeng ibato kay VP Sara. Si VP Sara ang target ng mga vloggers na to. At sino ang kaaway ng mga vlogger? Sino ang kaaway ni VP Sara?
Di ba si Tambi? Si Tambi Tuso ha, iba ang pinagagalaw niya kahit sa payroll, di ba? Dadaan sa isang sabi ng puting ahas, hindi ako may sabi nito ha. Can you confirm though, Tambi? Kailan kaya ang sahod ng mga bigating vloggers? Doon kukunin kay Congressman, itago na lang natin siya sa initials na ET, extraterrestrial. Familiar ba kayo mga my God? So, kilala pa naman yung pamilya ni ET na mga maka-Duterte. Bakit ngayon lihim na kalaban na rin si ET, si Congressman ET, na di umano ay doon kukunin ang ibabayad sa mga bigating influencers. Ang pamilya ni Congressman ET, comment nyo sa comment section kung sino si Congressman ET, ha? Ay kilalang mga pamilyang maaangas at maka Duterte, kaya lang parang naiba na ang ihip ng hangin. May something talaga, kakaiba ang nangyayaring ito. Ay maraming followers ang mga to, mga ate at kuya, marami silang malilinlang. O ano kaya ang dapat gawin ni VP Sara? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.